Ako po muna tayo sa ating food for the soul and food for the spirit. Isang umaga, may isang lalaki na naglalakad sa tabing dagat. Napansin niya na dahil sa pagtaas ng tubig, ay inanod sa dalampasigan ang napakaraming starfish. Maya-maya lang, napansin din niya ang isang batang lalaki na isa-isang pinupulot ang mga starfish at isa-isang hinahagis pabalik sa dagat. Nilapitan ng lalaki ang bata at tinanong, "Anong ginagawa mo at bakit ka nagsasayang ng oras dyan?" Sumagot naman ang bata, "Hindi po kasi mabubuhay ang mga starfish kapag naiwan sila sa ilalim ng araw." Tumingin ang lalaki sa malayo at nakita niya na napakahaba ng dalampasigan at sa tansya niya ay libo-libo na ata ang mga starfish na inanod sa dalampasigan. Sabi niya sa bata, napakahaba ng dalampasigan at napakaraming starfish. Hindi mo naman maililigtas lahat ng yan. Ano bang mababago kung makapagliligtas ka ng iilan lang? Yumuko ang bata, muling pumulot ng starfish at saka ito ibinato sa dagat. Pagkatapos ay tumingin siya sa lalaki at saka nagsalita. "Hindi man po sa lahat, pero maaari po ako makapagbigay ng pagbabago sa isang starfish na iyon." Maya-maya lang ay tumulong na rin ang lalaki sa bata sa pagkuha ng mga starfish at sa pagbabalik sa mga ito sa dagat. Ano po ang aral na mapupulot po natin sa kwento natin ngayong Wednesday morning? Ang pagtulong, mga kanyusik, sa kapwa ay hindi kailangang malaki. Kahit maliit na kabutihan, kapag ginawa ito ng mula sa puso at malasakit, malaki ang magiging epekto nito. Hindi man natin kayang solusyonan ang lahat ng problema, ngunit ang bawat tulong na ibinibigay po natin ay mahalaga, lalo na para doon po sa taong nangangailangan nito. Sabi nga, mga kanyusik, blessed people bless people. Kung tayo naman ay maluwag ang pamumuhay, sana ay maging daluyan din po tayo ng pagpapala para sa ibang tao. Kung ikaw ay nasa magaang parte ng buhay, naway maging daan ka rin para maging magaan din kahit papaano ang buhay ng iba kahit sa iyong simpleng pamamaraan. Papaano ba tayo, mga kanyusik, magiging blessing sa ibang tao o makapagbibigay ng pagbabago sa ibang tao? Siyempre, unang-una dyan, sabi, mga kanyusik, speak well. Sa halip na mga negatibong bagay ang lumabas sa ating bibig, ay sana po ay maging punong-puno po ito ng positibong bagay. Mga salita na makapagpapalakas ng loob ng ating kapwa at hindi lalo pang makapaglulugmok sa kanila. Hindi man tayo financially capable na tumulong, at least sa pamamagitan po ng mga salita, halimbawa yung mga advice natin, yung mga pagdamay natin doon sa taong may pinagdaraanan, makakatulong tayong makapagpagaan ng loob ng iba. Nandyan din daw, mga kanyusik, magiging blessing din daw tayo sa ibang tao sa pamamagitan ng act with kindness. Simpleng bagay na naitutulong natin sa kapwa ay isang paraan para maging blessing po tayo sa ibang tao. Kahit anong tulong ang mahalaga, basta po ito ay galing sa puso. Isa pa yung live generously. Maging mapagbigay, mga kanyusik, Siguro sa hirap ng buhay ngayon at sa dami rin ng mga scammer, mga manloloko, mahirap yung lagi kang bigay ng bigay. Maraming mapagsamantala, mga kanyusik, Pero mas maluwag, mga kanyusik, kung tayo ay magiging bukas palad.
kapag tayo ay nagbibigay, parang naglalaan din po tayo ng space para sa mga biyaya pang darating sa ating buhay. So siguro sa pagiging generous lang mga kanyusik, no, kailangan maging maingat din. O, talagang tingnan natin kung sino yung mga talagang nangangailangan ng tulong at yung mga nananamantala lang. At yung pagiging generous naman, not necessarily mean na financially, ng pinag-uusapan or pera din talaga agad, no? Nandyan din yung sa time, no? Sa oras na maging generous sa oras na ilalaan natin sa ating kapwa. So yun, minsan yun yung kailangan din ng ating kapwa, no? Yung oras na ilalaan natin sa kanila para sila ay may makausap, may makasama at gumaan ang kanilang pakiramdam. Pinaka-importante sa lahat mga kanyusik para tayo ay maging blessing sa ibang tao ay represent God. Yan. Maging reflection po tayo ng pagiging selfless ni God. Sa bawat maliit na kabutihang ginagawa po natin, ipinapakita natin sa iba kung sino talaga ang Diyos. Mapagmalasakit, mahabagin, at laging handang tumulong. Kahit mahirap lagi nating piliin na maging blessing tayo sa ibang tao mga kanyusik, no? Sa kahit maliit na paraan, ang ating pagtulong ay nakapagbibigay ng pagbabago sa buhay ng iba. Sabi nga po sa Proverbs chapter 11 verse 25, "The one who blesses others is abundantly blessed. Those who help others are helped." Yan po ang ating Food for the Soul and Food for the Spirit ngayong araw po ng Wednesday.